So, hello mga kapwa ko manalayag, manalagbay, mananuklas. Ito na naman tayo sa ating movie review. And this movie, siguro gawin ko na lang, lagay ko na lang sa sarili niyang kahon. Kasi, di na natin siya malalagay sa 2023 kasi tapos na yung 2023. And di na natin pwede ilagay sa 2024 dahil hindi naman siya movie na ni-release ng 2024. So, gawa ko na separate video yung Rewind, pero yung video natin muna ngayon is patungkol sa Firefly. And dami siya napanalo ng rewards, pati yung child actor may napanalo siya reward. It's a good film, it's a good movie. Spoiler alert, baka may spoiler ako masabi, pero I'll try my best na walang masabi. Pero just in case meron lang, at least alam nyo na nag-warning ako. So, the film is a good film. It's about yung bata. Yun na lang. Adventure ng isang kid based dun sa story ng kanyang mother. And yun yung pinaka... With that premise, maganda yung pagkakakuha, maganda yung pagkakalatay ng story. It's a adventure story in a sense, meeting people and so on and so forth. And yeah, the story is fine. And sa lahat na napanood ko, yung nabanggit natin dun sa ating listahan ng Filipino movies, this would be the second, if nasama siya dun sa 2023, this would be ito yung ikalawa sa Filipino film na maganda na panood ko. Yes, it's not a perfect film. May mga parts na medyo parang, syempre, bata pa, magro-grow pa yung bata sa kanyang acting. Pero medyo may mga parts na kulang or yung kasi syempre ano yan may part yung actors, may part yung director, may part yung writer, may part yung nag-edit, may part yung sa music and so on and so forth. It's hindi siya isang anuhan lang. So yeah, yun na masasabi ko. But apart from those little nitpicks, it's a good film. It's really rated G kind of film. And mas naano ko, kumbaga naiyak din ako sa film na to, pati dun sa Rewind naiyak ako, pero this film made me cry kasi naawa ko dun sa bata. And mas na-emphasize yung hindi ko alam kung matatawag mo siyang advocacy, yung kailangan talaga alagaan mga bata, kailangan talaga silang palakihin ng tama, kailangan silang i-educate ng tama, and kailangan silang alagaan. People, yung ninong at ninang, it's not about the money. Yung ninong at ninang, it's about sino yung mag-aalaga dun sa bata kapag nawala ka or wala ka sa tabi nila or when you die. So, it's not an ATM machine yung mga ninong at ninang pag Pasko o kung anumang celebration. Pero, if you're not there and they are there, may gagabayan ba nila na tama yung mga bata? Tapos, yun, sobrang, kasi this kid, pag lumaki yun, magiging influencer din siya sa susunod na henerasyon, sa susunod na mga kabataan. So, ganun na lang importansya ng isang influensya o isang godparent, kung tawagin, ninong-ninang, kamag-anak o mas nakakatanda, influence dun sa bata. So, napaka-crucial. Ganun din, kaya nga, lagi kong pinapaalalahanan yung mga kabataan na huwag kayong magpabuntis agad o kayong papasok sa isang relasyon agad ng hindi nyo kasi it's marriage, it's taking care of the next generation, it's taking care of children, diba? And so on and so forth. So yun lang, bottom line, it's a good film. And yeah, that's it. And stay tuned sa gagawin kong video sa Rewind, and that would be far more longer than this one.